Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga taong buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes, sa unang linggo ng karaniwang panahon at atin din pong pinagdiriwang ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Mahirap o Virgin of the Poor. Yan po yung imahin ng Mahal na Birhen. At nawa sa tulong ng Mahal na Birhen atin pong masundan ang mensahe ng ating pong mga pagdiriwang o ng mga pagbasa sa araw na ito. Sa pagpapatuloy sa unang pagbasa ng kwento mula sa aklat ni Samuel, inakala ng mga Israel o ng mga Israelita na sila ay mananalo sa kanilang pakikipagdigma sa mga Filisteo kapag nasa kanila ang kaban, yung mismong kaban, yung pinaglalagyan. Dahil nga sila ay natatalo ng mga Filisteo, pero kahit nandoon na yung kaban, natalo pa rin sila. Sa ating ebanghelyo naman, ito ang kwento ng isang ketongin na nanikluhod at nagmakaawa kay Jesus na siya ay pagalingin. Ang sinabi lang niya, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. At nahabag si Jesus sa kanya at siya ay pinagaling. Madali lang yung sinabi ni Kristo. Diretso, ibig ko, gumaling ka. At gumaling na siya. Pero yung bilin ni Jesus na wag itong sasabihin kanino man, yun ang hindi niya ginawa. So, ang magandang mapagnilayan natin dito, kasi minsan talagang meron tayong mga pananaw na ang akala natin, ang mga imahin, maging ang imahin ng Mahal na Birhen, na kapag lumapit tayo dyan, kapag humawak tayo sa mga imahin, gagaling tayo. Na para bang, ano ba ang tingin natin sa mga imahin? May anting-anting? Ano ba ang tingin natin dyan? May agimat? Maging sa imahin ng Santo Niño, imahin ng Nazareno, na pinagkakaguluhan natin, lahat ng imahin na naririto sa paligid o sa loob ng Quiapo, ano ba ang pananaw natin na kapag pinunasan mo ng panyo, tapos ipinahid mo sa katawan kung saan may sakit, ay gagaling na tayo? Ang mga imahin, yan ay mga paalala lamang sa atin ng naging buhay nila noon at kung paanong naging matibay sa kanilang pananampalataya na nawa tayo din ay ma-inspire
ng kanilang mga halimbawa. Kaya nawa sa araw na ito, ang magandang mapagnilayan din natin ay yung pag-uugali natin, yung attitude. Hindi tayo gumagaling dahil sa mga himala o mga kapangyarihan mula sa mga imahin. Tayo po ay gumagaling dahil sa ating pagsunod. At kaya tayo nagkakasakit dahil sa pagsuway sa kautusan. Bakit hinayaan ng Diyos na matalo ang mga Israelita mula sa Filisteo? Kasi patuloy silang nagiging matigas ang ulo. Patuloy na nagkakaroon ng mga Diyos-Diyosan. Tapos, nung sila ay natatalo na, saka sila babaling sa kaban na inakala nilang, may liligtas na tayo, no, mananalo na tayo, pero yung ugali, hindi pa rin binago. Yung ketongin sa ating ebanghelyo, hindi ko alam kung paano siyang nagkasakit, pero nang lumapit kay Jesus, walang komplikasyon. Sinabi lang agad, wala nang kung ano-ano pa, kung ibig ko, gumaling ka. Gumaling ang pisikal, pero yung ugali, hindi gumaling. Hindi binago. Hindi nagbago. Yung minsan sa atin, no? Yun yung kailangan Ugali ang dapat na baguhin. Kasi kahit na malakas ka, kahit na maayos ka, o pinagaling ka na, gumaling ka na, pero walang nangyari sa ugali, ganun pa rin ang mangyayari. Kaya nawa, mas bigyan natin ng pagpapahalaga ang pagbabago sa panloob kaysa yung pagtuunan ng pansin yung panlabas na kagalingan. Siyempre, makikita naman po yan kung talagang tayo po ay nananalig sa Diyos, gumaling man tayo o hindi, pagalingin man tayo o hindi, mananatili tayong nananampalataya dapat sa Diyos. Amen.